Muli po ay magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Ngayon po sa araw na ito ay akin pong ibabahagi sa inyo yung ilan po sa mga katagang binanggit ng ating dakilang Ama. Kagabi po ng alas 12 ng hating gabi, pagkatapos po naming manalangin, ay umakyat po sa kalangitan yung aming pong propeta. At yung pong dakilang Ama ay kanya pong nakadaupang pala doon. At meron po siyang mga ipinarinig na konting tinig. Ito nga po yung sinasabi ko po sa inyo na di po ba kailan lang ay bumaba yung ating dakilang Ama. At isa nga po ako sa kanya pong pinangaralan, pinagsabihan, para po yun sa aking ikapapanuto. Dahil tandaan po natin lagi na kapag ang Ama ang magtuturo sa iyo, magpapayo at mangangaral, anumang sakit ng kanyang lahat ng mga sasabihin, kailangan mo yung tanggapin. Wala kang choice kundi tanggapin lahat, masakit man o hindi. So kagabi po ay meron po siyang mga ilang kataga na binanggit, at alam ko po itong kanyang mga katagang binanggit, alam ko po na ito'y konti lang, pero ito po ay napakalawak ng kung ito po inyong pagbubulayan, ay napakalawak po ng kanyang mga sinalita. Ito po, babasahin ko po, sinulat ko po yung kanyang sinabi, ang aking tinig. Ibig sabihin po yung kanya pong tinig ay ipinarinig niya buhat sa kanyang luklukan doon sa kaitaasan sa kalangitan, at tutuparin ang aking mautos na aking ipinagkaloob, ay hilingin ninyo ang ibig ninyong ibigin ay aking gagawin sa inyo. Yan po yung mga kataga na binitawan ng ating pong Ama sa ating pong lahat. Ito po kasi ay kapag ka po kasi ang Ama ang nagsalita, in general po yan, lahat ng mga tao po ay sakot po dito, at kailangan lahat ng mga tao ay kailangang sumunod sa kanyang mga ipinag-uutos. Ang ating pong babasahin mula po sa araw po na ito ay ito po yung kanyang sona kung paano po nag-utos ang ating pong dakilang Ama. Dahil alam naman po natin yung kanyang mga inutos sa atin, ito po yung kanyang 10 utos, yung 10 commandments. So dito po sa bundok ng Gerizim ay ito po ay para siyang nagsona dito. Pagpapala sa Gerizim. Pagpapala ay sasalitain sa bundok ng Gerizim. At mangyayaring kung iyong didingging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iniutos sa iyo sa araw nito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. Hindi po ba yung binanggit niya kanina na kung didinggin mong lubos ang kanyang tinig at iyong gagawin ang kanyang mga utos at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay ano po ang sinabi niya? Hilingin ninyo ang ibig ninyong ibigin ay aking gagawin sa inyo. Napakaliwanag po niyan, mga kapatid ko sa pananampalataya. Sa mga iba po na alam ko po na bago lang nakarinig ng aming po mga sinasalita, na nakakausap po namin ang Panginoon, nakakausap namin ang Ama, nakakausap namin ang Inang Birhen, Santo Niño, at kung sino-sino pa mga banal na espiritu. Pero bago po bumaba ang Ama, ay ang una po naming mga narinig na mga tinig na mga banal na espiritu na nagpahayag po sa amin, nauna na po doon yung Santa Teresita, pangalawa yung ating pong
Santa Lilia, na yung pong kabiyak ng ating pong unang sugo na siyang naging banal sa pananampalatayang ito. Na isa po siya sa naging guro ko, isang banal na espiritu na aakyat baba po dito mula sa kaitaasan. Isa po siya sa naging guro ko sa pananampalataya na to. Kaya nga po ito po yung sinasabi ko sa inyo na once na kayo po ay napunta sa pananampalatayang ito, hindi lang po yung tunay na sugo yung inyo po magiging guro. Marami po kayong magiging guro dito. Unang-una na po, yung ating pong Panginoong Jesucristo, yung mga banal na espiritu, yung mga arkanghel, kagaya po ni Kagalang-galang San Miguel, na madalas pong bumababa dito at siya po'y naghahayag sa pananampalatayang ito. Kaya po sa mga tao na parang masakit sa kanilang kaisipan, hindi nila malubos maisip yung aking pong mga sinasalita, ay alam ko po, dahil alam ko naman na sa tanang buhay ninyo bilang isang mananampalataya ay hindi pa ninyo naranasan na makarinig ng mga tinig ng mga banal na espiritu, lalong-lalo na ang tinig ng ating dakilang Ama. Kaya po alam ko na napakasakit at napakahirap ninyong isipin yung mga bagay na aking pong mga sinasalita. Ito po yung mga hiwaga na pilit hinahanap ng iba, subalit hindi pinagkaloob. At ito po ay pinagkakaloob lamang sa mga tapat at tunay na lingkod ng ating Panginoon. Kaya nga po yung bago po natin ito basahin, magbibigay lang po ako ng isang halimbawa kung bakit po ang Panginoong Jesucristo ay nagpapakahayag po dito sa pananampalatayang ito. Ito po yung kanyang mga pinangako. Nasa Juan, Kapitulo 14, talatang 21 hanggang 23. Ang mayroon ng aking mga utos sa tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at siya'y iibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa kanya o sa kanila. Hindi po ba napakalinaw na yung mga taong tunay na naglilingkod sa ating Panginoon, sumusunod ng kanyang mga utos at tinutupad ang kanyang mga... Ayun po, napakalinaw naman po eh. Umiibig sa akin, ibigin ang aking Ama, at siya'y ibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa kanya. At tumutupad yung kung mga sumusunod sa kanyang mga utos at tumutupad sa kanyang mga pinag-utos. Siya po ay magpapakahayag sa mga taong yaon. Yun po napakalinaw, ano po. Si Judas, hindi ang Iscariote, nagsabi sa kanya, Panginoon, ano't mangyayari sa amin ka magpapakahayag at hindi sa sanlibutan? Alam niyo po, isa rin po ito sa akin pong ninanais. Kaya nga po, lahat kayo ng mga tao ay akin pong hinahalina sa karya ng langit. Dahil hindi naman po kami sakim. Para po yung aming mga nararanasang ito na napagkausap sa amin ng mga banal na espiritu, kayo po yung magpapatutuon nito, hindi po kami. Dahil alam ko naman po na yung iba, iniisip nila na kami mga ganyan, malabo po yun. Matitino po yung aming mga kaisipan. At kung ako po'y ganoon, hindi po ako makakapagsaysay sa inyo ng mga ganitong klaseng mga hiwaga. Tuloy po natin. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sinuman ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking mga salita, at siya'y ibigin ng aking Ama, at kami pasa sa kanya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. Hindi po ba napakaliwanag, mga kapatid ko, sa pananampalataya, na kung kayo ay susunod sa mga utos ng ating Panginoon at tutupad sa kanyang mga inuutos, ulitin pa po ba natin? At kami magpapakahayag sa kanya, at sila'y gagawin naming aming tahanan.
Kaya nga po, lagi ko pong sinasabi sa inyo, huwag po nating ipagmapuri yung ating pong yung inyo pong mga templo. Na alam ko naman po na talagang sobrang gaganda at rarangya ng inyong mga templo, sobrang lalaki. Kaya lang po mga kapatid ko sa pananampalataya, kailangan po nating maalaman na ang tunay na templo ng Diyos, tayong mga tao. Hindi po yung mga yan. Dahil ayon kay Apostol San Pablo, ang Diyos ay hindi tumatahan sa templong gawa ng kamay. Sa templong gawa ng tao. Dahil ang tunay na templo ay tayong mga tao. Kung ikaw ay magpapagamit, yung iyong katawan ay ihahandog mo sa Diyos at ipapagamit mo sa ating Panginoon bilang kasangkapan ng kanyang katuwiran at hindi bilang kasangkapan ng kalikuan. Malinaw po ba? So mga kapatid ko sa pananampalataya, balikan po natin yung ating pong binabasa. Dahil ito po ay may kinalaman sa nangyayari po sa ating pong panahon ngayon. Kaya po ito pong utos ng ating pong dakilang Ama. Kung hindi po natin susundin ang lahat ng kanyang mga pinag-uutos, alam nyo naman po kung ano yung nagaganap sa ating kapanahunan ngayon. Baha dito, baha doon, lindol dito, lindol doon, bagyo doon, bagyo dito, pagputok ng bulkan dito, pagputok ng bulkan doon, dilubyo dito, dilubyo doon, at walang katapusang pagkamatay ng mga tao ngayon. Dahil ang mga tao ay naging palasuway sa mga batas, kautusan ng ating dakilang Ama. Yan po yung kanyang ikinagagalit sa buong sanglibutan. Kaya ang lahat ng mga kaparusahan sa ibabaw ng lupa ay kanyang ibinulaos. Sige po, tuloy po natin pagbasa. At mangyayaring kung iyong didingging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking inuutos sa iyo. Sa araw nito ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. So, napakalinaw po yung sinabi po ng ating pong dakilang Ama na kung tayo po ay magiging mga masunurin sa kanyang mga utos. Alam niyo po yung sinabi ni Propeta Isaias? Sige po, babalikan po natin. Isaias, Kapitulo 19. Ang sabi po niya rito, kung kayo'y magkusa at magmasunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Hindi po ba napakalinaw at napakasarap na yung kayamanan ng dagat, kayamanan ng lupa ay ipagkakalob sa atin ng ating dakilang Ama kung tayo'y magiging masunurin sa lahat ng kanya mga ipinag-uutos sa atin. Tuloy po natin. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Kaya nga po napaka-importante po na kayong lahat ng mga relihiyon, lahat ng mga may pananampalataya, lahat ng mga relihiyosong tao, lahat ng inyong mga namumuno ay hinihikayat ko na po dito sa kaharian ng langit upang tayo ay magkatipon-tipon dito sa kaharian ng langit upang pababain ng tunay na sugo ang dakilang Ama at ang dakilang Ama ay ipaparinig niya ang kanyang tinig sa sangkatauhan upang ang lahat ng mga tao ay wala nang maidahilan sa kanilang mga kasalanan. Ito po yung magaganap. Ano po? Babalikan po natin yan. Yung Deuteronomio Kapitulo 4, talatang 10. Yung araw ni ikaw ay tumayo sa harap ng Panginoon mong Diyos sa Horeb, nang sabihin sa akin ng Panginoon, papagpisanin mo sa akin ang bayan, at aking iparirinig sa kanila ang aking mga salita,
upang sila'y mag-aral na matakot sa akin sa lahat ng araw na kanilang ikabubuhay sa ibabaw ng lupa at upang kanilang maituro sa kanilang mga anak. Yan po yung importansya na kung yung ating pong dakilang Ama ay makadaupang palad ng lahat ng mga tao, marinig ng lahat ng mga tao ang tinig ng ating pong dakilang Ama, siguro naman sa sinabi niya, upang kayo mag-aral na matakot sa akin sa lahat ng araw na inyong ikabubuhay dito sa ibabaw ng lupa, dahil sa oras na ikaw ay sumuway sa kanyang lahat ng mga utos, hindi ka kaya matakot? Kung titingnan nyo po, ayan, nagtitik-tik po yung butik, ano? Kung titingnan nyo po yung nangyayari sa ating pong kapanahunan ngayon, na nililinis na po ng Diyos at ating pong daigdig. Alam nyo po ba ibig sabihin ng nililinis? Binabawasan na po niya yung lahat ng mga taong makasalanan. Alam nyo po ba kung ilan yung namatay sa baksin? Milyon po tao yung namatay sa baksin. Hindi po nila binabalita yan. Pero sana naman sa mga nangyari sa lahat ng mga nabaksinan, sana po magkaroon na po tayo ng pagkatuto na sana po ay huwag na pong mangyaring muli yung sinabi ng ating pong kagalang-galang na Dr. Jose Rizal. Na ang sabi po niya, kailanman ay hindi ako natakot sa mga mananakop ng aking bayan. Subalit ang aking kinatatakot ay ang kamangmangan ng aking mga kababayan. Kasi po, bakit po ba lagi kong inuulit-ulit sa inyo yung mga katagang ito na binibitawan sa atin ng ating kagalang-galang na Dr. Jose Rizal. Kasi po kung iyan ay matatanim sa ating pong mga puso, sa ating mga isipan, kapag may mga dumating, magpabaksin na kayo para kayo ay maligtas at magkaroon kayo ng mga mahabang buhay. Siyempre po, nalalaman mo yung kanilang mga ginagawang panloloko sa mga tao. Kasi po nasa panahon po tayo ng deceive. Ano po ba yung deceive? Yung mga pangloloko ng mga tao. Lumaganas na po sa buong sanlibutan. Kaya po maging matalino ang bawat isa po sa atin. Kaya nga po kami ay patuloy at patuloy na nangangaral, naghahayag ng mga katotohanan, ng mga mensahe ng ating Panginoon at ng lahat ng mga banal na Espiritu. Dahil ayaw po namin na mga tao ay mapapahamak. Alam ko po na napakahirap isipin ng lahat ng mga tao na kami po ay may mga koneksyon sa mga banal na Espiritu. Isa lang po ang sasabihin ko po sa inyo. Dahil nandito po yung tunay na sugo ng Diyos at meron po siyang inihandang daan. Yung daan, yun po yung mga propeta. Yun po yung nagiging daan kung bakit ang mga banal na Espiritu ay bumababa, buhat sa kalangitan, patungo po dito sa kaharian ng langit. Akyat baba po sila. Dahil meron po silang mga bridge na tinatawag. Yun po yung mga propeta. Yung kung paano naghahayag si Propeta Isaias, Propeta Jeremias, Propeta Ezekiel. Ganun po yun. Kung ano yung nangyayari nung kapanahunan nila, yun po yung nangyayari dito sa kaharian ng langit. Mahiwaga po yan. At hindi naman po kami sakim para yung mga hiwaga na ito ay hindi rin po kayo makaalam. Kaya po kayong lahat ng mga tao ay hinihikayat po namin dito sa kaharian ng langit upang tayong lahat ay magkatipon. Kasi yun po yung utos ng Ama. Papagpisanin mo sa akin ng bayan at aking iparirinig sa kanila ang aking mga salita upang sila'y mag-aral na matakot sa lahat ng araw na kanilang ikabubuhay dito sa ibabaw ng lupa. Kailangan po maganap yan. Para po, alam nyo po ba yung sinasabing yung mga ginto-ginto na yan na inyo pong pinagkakaguluhan? Hindi po tayo dyan sisikat.
Sisikat po tayo sa lahat ng mga bansa sa buong mundo dahil ang Pilipinas ay magiging bagong paraiso. Tayo po ang bagong Jerusalem na magliliwanag sa buong sanlibutan. Tayo ang gagawing bagong paraiso. At tayo ang magiging bayan ng Diyos. Diyan po tayo makikilalanin ng iba't ibang bansa. Hindi po sa mga kayamanan na yan. Tuloy po natin. Wala na binabasa natin. Tuloy po natin binabasa natin sa Deuteronomio. Magiging mapalad ka sa bayan at magiging mapalad ka sa parang. Hindi po ba napakasarap na kapag ikaw ay sumusunod sa mga batas, utos, kautusan ng ating dakilang Ama at ng ating Panginoon, magiging mapalad ka sa bayan at magiging mapalad ka sa parang. Ano po ibig sabihin nito? Sa parang, lahat ng mga itatanim mo, lahat yan tutubo at ang mga bunga ay siksik liglig at umaapaw. Hindi yung nagtanim ka, tapos napeste. Wala nang kita, wala nang kakainin. Sa bayan naman, habang ikaw ay patungo sa bayan, hindi ka maaksidente, hindi ka masasagasaan, walang anumang kasakunaan na mangyayari sa iyo dahil iingatan ka ng ating dakilang Ama. Di po ba napakasarap? Magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan, at ang bunga ng iyong lupa, at ang bunga ng iyong mga hayop, at ang karagdagan ng iyong bakahan, at mga anak ng iyong kawan. Magiging mapalad ang iyong buslo at ang iyong palyok. Alam niyo po ba ibig sabihin ng bunga ng iyong katawan ayon sa pastor? Ito po yung ating pong mga anak, at yung anak ng ating pong mga anak pa. Yung halimbawa ako, yung anak ko, at yung mga apo ko. Ganun po yun. Bunga ng ating katawan. Maliwanag po ba? So, ito naman po, sabi naman dito, yung anak magiging maswerte at yung mga apo mo magiging maswerte rin. At sabi pa nga po dito, magiging mapalad ang iyong buslo at ang iyong palyok. Yung iyong pong pera, laging maraming laman. Yung palyok, yung saingan, hindi nawawala ng sinaing. Hindi ka na magkukudkud ng mga tutong. Parang gawain ko po yan. So yun po, magiging mapalad ang iyong buslo at ang iyong palyok. Marami kang pera, marami kang pagkaing nakaimbak. Yun po yun. Pasasaktan ng Panginoon sa harap mo ang iyong mga kaaway. Alam niyo po ibig sabihin nito, yung mga mangkukulam na mananakit sa iyo at mangkukulam at mambabarang sa iyo, papalisin lahat yan ng Panginoon. At wala kang katatakutang mga aswang, wala kang katatakutang mga elemento, engkanto, duwende, kapre, lahat po yan ay aalisin ng ating pong dakilang Ama kung tayo ay magiging masunurin sa kanyang lahat na mga pinag-uutos. Ang sarap, di po ba? Kaya nga po ang sabi ng ating pong kagalang-galang na Haring David, sige po, basahin na po natin. Awit 91. Kaya po ito yung gawin nating lahat. Ang katatagan ng nagtitiwala sa Panginoon, siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan, ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kalungan at aking katibayan, ang Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan, sapagkat kanyang ililigtas ka sa silo ng paninilo at sa mapamuksang salot. At alam niyo po ba, yung mga katagang binitawan na yan, sa oras na ikaw ay sumusunod sa mga batas palatuntunan ng ating dakilang Ama, walang COVID. Kami nga po alam nyo ba nung kapanahonan ng katindihan ng COVID? Lahat ng mga may lugar kung saan matindi yung COVID, nandun po kami. Bakit hindi po kami nahawa? Wala kaming face mask, wala kaming gloves, wala kaming face shield.
wala kaming alcohol, bakit po marami kaming mga nagamot na may COVID? Ang dami po naming pinagaling na may COVID na wala po kahit isa sa amin ang nahawa. Wala po isa sa amin ang nagkasakit ng COVID. Ganun lang po kasimple. Kapag ikaw ay nagpasakop sa kapangyarihan ng ating dakilang Ama, para kang merong armor sa iyong katawan na lahat ng dumapong mga COVID o anumang virus, tatalsik lang po yan. Di po ba napakasarap? Wala kayong katatakutan. Igagawad sa iyo ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa iyong mga kamalig at sa lahat ng pagpapatungan mo ng iyong mga kamay at pagpapalain kanya sa lupain na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Ito naman po yung sinasabi na igagawad ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa iyong mga kamalig, yung pong mga imbakan mo, halimbawa, meron kang imbakan ng palay. Yung imbakan mo ng palay, siksik, liglig, umaapaw yung nakaimbak mong palay. Dahil lahat ng iyong pagtataniman, magiging sagana po yung ani. Di po ba napakasarap? Itatatag ka ng Panginoon na isang banal na bayan sa Kanya. Ito nga po yung sinasabi ko sa inyo na tayo po ay kikilalanin. Hindi po sa kayamanan, kundi kikilalanin tayo ng buong bansa. Lahat ng mga bansa ay darating po dito sa ating bansang Pilipinas upang sila ay dito sasamba. Dahil ang bayang Pilipinas ang ginawang bayan ng Diyos. Napakasarap, di po ba? Ngayon, tuloy po natin. Gaya ng kanyang isinumpa sa iyo, kung iyong gaganapin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos at lalakad ka sa kanyang mga daan. Yun lang po pala. Ang kailangan lang, kung iyong gaganapin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos at lalakad ka sa kanyang mga daan. Alam niyo po may sinasabi niyang lalakad ka sa kanyang mga daan? Yung pong daan na dinaanan ni Amang Abraham, yung daan na dinaanan ng mga propeta, yung daan na dinaanan ng ating Panginoon Jesucristo at ng lahat ng kanyang mga apostol hanggang kay Dr. Jose Rizal. Alam niyo po ba yung kung ano yung daan na yon? Yung kanya pong pananampalataya na sila ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Basahin po natin. Juan Kapitulo 4, talatang 22. Ito po yung tunay na pananampalataya na dinaanan ng lahat ng mga taong nabanal, maging ang ating Panginoong Jesucristo at ng lahat ng mga apostol. Juan Kapitulo 4, talatang 22. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman, sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Datapwat dumarting ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananambang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Alam niyo po yung sinasabing katotohanan? Ito po yung banal na kasulatan. Alam niyo po ba, may hiwaga po akong ikukwento sa inyo. Tinawag po ako ni Haring David. Bumaba po si kagalang-galang na Haring David at meron po siyang ipinakain sa akin. Alam niyo po ba yon? Spiritual po yun na Biblia. Kulay ginto. Ano po kaya klaseng hiwaga yon? Hindi po ba napakasarap na ang inyong abang lingkod na isang taong walang kabuluhan, isang taong makasalanan, tinawag ng ating Panginoon at kanyang itinayo, itinatag, at ngayon po ay narito ako sa inyong dakilang harapan at sa inyo ay nagsasaysay ng buong katotohanan. Ganyan po dito sa Karya ng Langit. Napakahiwaga po dito. Kaya po yung sa lahat ng mga tao na hindi nakakaranas na mga ganitong klaseng hiwaga, pumunta po kayo dito. At yung mga hiwaga na inyong hinahanap,
Papakita po sa inyo ng Panginoon kung kayo ay may tapat at malinis na puso. Kailangan nyo lang pong magsisi, magbago, at magbalik loob sa Diyos. Yan lang po yung mga requirement nila na siya ko pong ginawa. At alam nyo po ba yung gagawin nyo? Mag-aayuno po kayo. Yung po nga sinasabing paglilinis ng puso, ng kaluluwa, at ng iyong buong pagkatao. Dahil hindi ka gagamitin ng mga banal na espiritu kung ikaw ay masamang tao. Hindi ka po nila gagamitin ng ganyan. Kaya nga po, di po ba sabi ko kanina, ang sabi ni kagalang-galang na Apostol San Pablo, babasahin na po natin para maganda. Roma, Kapitulo 6, talatang 13. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katuwiran ng Diyos. Kung handa po kayo na inyong ipagamit ang inyong katawan, ang inyong pagkatao, ang inyong puso, ang inyong kaluluwa sa dakilang Ama at sa ating pong Panginoon, magpapakahayag po sila sa inyo. Nagaya po ng nangyayari sa amin. Kaya po yung mga iniisip nyong napakahirap para sa inyo, na yung pagpapakahayag sa amin ng mga banal na espiritu, isang normal lang po itong gawain sa amin. Na nung una po talagang nakaka-amaze. Dahil ako po, isa po akong taga Maynila na galing din po ako sa iba't ibang relihiyon. Hindi ko po alam na ako po pala ay tawag dito, ay habang ako po ay palipat-lipat ng iba't ibang relihiyon, hinahanap po pala ng aking kaluluwa yung katotohanan. At alam niyo po ba, sa dinami-dami po ng mga relihiyon na napuntahan ko, sa kaharian lang po pala ng langit matatagpuan ang dakilang Ama, ang Panginoong Jesucristo, ang mga banal na espiritu, ang mga arkanghel, at ang lahat ng mga banal. Nandito po pala sila. Dito ko po sila natagpuan. Dahil ang tunay na pananampalataya po pala, nandiyan po yung presensya ng mga banal na espiritu. Nagpapakahayag po silang lahat. Kaya po napakalinaw na binasa po natin, ang Diyos ay espiritu, hindi ribulto. Pasensya na po, hindi po ako nanunuligsa, pero kailangan lang po maitama yung lahat ng bagay. Ang Diyos ay espiritu, hindi ribulto, at ang mga sa Kanya nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at katotohanan. Dahil ang ating pong Panginoon ay nasaan yung espiritu na. Ang ating dakilang Ama, espiritu. Ang mga arkanghel, espiritu. Ang mga banal na espiritu, lahat sila puro espiritu. Hindi po ba napakahiwaga ng mga ganitong mga bagay na isinasaysay ko sa inyo, ay parang nagiging madali na lang po para sa inyo. Kaya nga po, hindi naman po kami sakim para yung lahat ng amin po mga nararanasan dito sa Kaharian ng Langit, kayo rin po ay makaranas din. Kaya po, halina kayo dito sa Kaharian ng Langit upang maranasan po ninyo yung amin po mga nararanasan kung papaano namin nakakausap yung mga banal na espiritu. Tuloy po natin yung ating po binabasa. Ikaw ay pasasaganayin ng Panginoon sa ikabubuti mo, sa bunga ng iyong katawan, at sa bunga ng iyong mga hayop, at sa bunga ng iyong lupa, sa lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang upang ibigay sa iyo. So yun po magmula sa iyong mga anak, sa iyong mga hayop, sa lahat ng iyong mga lupain, kung meron kang mga lupain, lahat po yan ay magiging maswerte, masagana. Saglit lang po.
Hindi po ba napakasarap kung tayo po ng mga tao ay magiging mga magmamasunurin sa mga utos, sa mga batas, palatuntunan ng ating dakilang Ama, ay napakasarap po yung ating pong kalalagyan. Para po tayong nakasandig sa isang napakatibay na pader. Walang iba kundi yung ating Ama, yung ating sasandigan. Yung bawat ating hilingin, bawat ating idalangin, ipanalangin, lahat ipagkakaloob niya. Lahat ng kasaganaan ipagkakaloob niya sa atin. Walang sumpa, walang parusa, puro kasaganaan kung tayo ay magmamasunurin sa lahat ng kanyang mga utos. Tuloy po natin. Bubuksan na Panginoon sa iyo ang kanyang mabuting kayamanan, ang langit upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan. Alam niyo po ba yung sinasabing ulan na ito? Ito po yung mga ulan na papatak-patak lang. Yung parang as in, parang dinidiligan lang yung mga halaman para yung mga halaman ay maging, di po ba pag napapansin nyo, pagka maulan, yung ulang katamtaman lang, napapansin nyo yung mga halaman, nagiging nananariwa silang lahat, magaganda yung mga. Kaya kapag nagbunga, ay talagang sadyang marami. Iyan po, magbibigay siya ng ulan sa kapanahunan. Hindi po kagaya ng kapag galit ang Diyos, andyan yung lahat ng tornado, dilubyo, lahat ng mga malalakas na bagyo, giba yung lahat ng mga bahay, at kapag katapos, lahat ng malalakas na mga rumaragas ang mga tubig, ng agos ng baha. Napakahirap naman po nun. Doon na lang po tayo sa pagsunod. Sige po, tuloy po natin. At gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. At ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapasailalim kung yung didinggin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na aking inutos sa iyo sa araw na ito, sa iyong iyong sundin at gawin. So, hindi ka po magiging buntot lang kasi yung buntot, mas maganda kasi ikaw yung ulo. Hindi po ba parang lahat ng mga bagay pwede mong magawa. Kapag buntot ka, wala kang magagawa. Kumbaga, yung tuloy po natin. At hindi ka gagawin ng Panginoon na ulo at hindi buntot. Ikaw ay magiging pasailalim kung yung didinggin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na aking inutos sa iyo sa araw na ito na iyong sundin at gawin. At huwag kang lilisa anuman sa mga salita na aking inutos sa iyo sa araw na ito, sa kanan o sa kaliwa man, upang sumunod ka sa ibang utos ng Diyos na pinaglilingkuran nila. Kaya nga po, ang sabi po ng ating dakilang Ama, wala tayong ibang susunding utos, kundi ang utos lang niya. Maliwanag. Kaya nga po, ang sabi ni kagalagalang na Apostol San Pedro, bago kami sumunod sa tao, sa Diyos muna. Tayo kayang mga tao, kapag sinabi ng gobyerno, magpabaksin kayong lahat, opo, patay ang napakaraming tao kasi ayaw po natin sundin ang utos ng ating dakilang Ama. Kaya nga po ang sabi po ni Propeta Jeremias, sa Diyos lamang tayo magtitiwala. Jeremias Kapitulo 17, talatang 5. Basahin nyo na lang po yan. Sumpay ng tao na tumitiwala sa tao at ginagawang bisig ang kanyang laman. Sa Diyos lamang po tayo magtitiwala. Kaya lang, kailangan nyo pong malaman kung saan nananahan ng Diyos. Yun po yung importante na dapat nyo pong maalamang lahat. Kung saan sila nananahan, kung saan sila bumababa, at kung saan sila nagpapakayag. Dito lang po sa kaharian ng langit. Huwag nyo lang pong tingnan yung aming pong sambahan. Pangit po talaga yung sambahan namin kasi po dito sa sambahan na to, hindi po kasi namimera dito. Ayan po, tingnan nyo yung mga sambahan namin, no? Puro ano lang. Ayan, ayan, oh. Nakita nyo naman. Hindi po kagaya ng iba na wala nang ang Diyos. Hingi pa ng hingi sa lahat ng mga membro. Pagdating na ang mga membro nila ay may mga sakit, may mga karamdaman, magtatakbuhan sa kung saan sang ospital, magtatakbuhan sa kung saan sang doktor. Pero dito po sa amin, sa kaharian ng langit,
Wala po nagpapadoktor dito. Ganun lang po kasimple dito po sa Kara ng Langit, dahil lahat ng mga biyaya na kailangan nila, biyaya ng kagalingan, biyaya ng karunungan, biyaya ng mga pagpapala ng kung ikaw ay magiging masunurin sa ating dakilang Ama, kung malakas lang yung iyong paniniwala at pananalig sa ating dakilang Ama, na ikaw ay kapag lumapit ka rito ng may tapat na puso, sa lubos na pananampalataya, gaano mang kabigat ang iyong sakit, wala pong imposible sa ating pong dakilang Ama, sa ating pong Panginoon. Sila po yung mga tunay na magagamot, hindi po kami. Ginagamit lang po kami nila bilang kanilang mga instrumento. Ito naman po yung kanina po pinag-usapan po natin, yung mga kagandahan, yung mga pagpapala na ipagkakalob sa atin ng ating dakilang Ama kapag tayo ay susunod sa kanyang mga utos. Ito naman, kapag tayo naman ay sumuway sa kanyang mga utos. Makinig po kayo mabuti, dahil ito po yung nangyayari at nagaganap sa ating pong kapanahunan ngayon. Ang sabi po dito sa pangalawang pamagat, katakot-takot na kahihinatnan kung sumuway. Ngunit mangyayari na kung di mo didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos na isagawa ang lahat ng kanyang mga utos at ang kanyang palatuntunan na aking inuutos sa iyo sa araw na ito, na ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Naku po, nakakatakot, di po ba? Alam niyo po ba yung mga nangyayari na yan diyan sa paligid natin, sa iba't ibang panig ng mundo? Iyan na po yan. Dahil nga po sa mga ginagawang pagsuway ng lahat ng mga tao, partikular na po yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos, yung mga taong walang Diyos, yung mga taong ang ginodiyos nila yung kanilang mga trabaho, yung mga taong ginodiyos nila yung pera. Ayan na po, lahat ng mga sumpa, mga salot, mga dilubyo, kaparusahan, nandyan na po sa kanilang lahat ngayon. Lumaganas na po sa buong sanlibutan yung mga parusa, kaparusahan, na yan po, lahat naman po na yan ay amin pong naimensahe sa inyong lahat. Bago po dumating yung mga kaparusahan na yan, hindi po namin nalalaman, akala namin dito lang sa bansang Pilipinas, iyon po pala ay hindi namin nalalaman, buong mundo po pala ipararanas ng dakilang Ama ang kanyang galit sa buong sanlibutan. Ngunit mangyayari na kung hindi mo didinggin ng tinig ng Panginoon mong Diyos na isagawa ang lahat ng kanyang mautos at ang kanyang mga palatuntunan na aking inuutos sa iyo. Sa araw na ito, na ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Sumpain ka sa bayan at susumpain ka sa parang. Iyon po mga pinag-usapan po natin, magkakabaliktad. Kung kanina swerte ka, eto naman ngayon puro kamalasan. Kasi po puro sumpa. Naku po, nakakatakot. Diyos ko, day. Kung hindi mo isasagawa ang lahat ng mga salita ng kautusan ito na susulat sa aklat na ito upang ikaw ay matakot dito sa maluwalhati at kakilakilabot na pangalang ang Panginoon mong Diyos, kung gagawin ng Panginoon na kamangha-mangha ang salot sa iyo at ang salot sa iyong binhi, malaking salot at totoong malaon at kakilakilabot na sakit at totoong malaon. Alam nyo po yung binabanggit dito, ito po yung COVID na pati yung mga nurses, pati yung mga doktor talagang pinatay. Kahit balot na po sila na face mask, balot na po sila na parang naka-astronaut na, naliligo na ng alcohol, naka-face mask, naka-face shield, at kung ano na pa, pinatay pa rin ng Diyos. Samantalang kami, nanggamot kami ng mga COVID, wala pong nadamay sa amin, wala pong nahawa sa amin, wala kaming face mask, wala kaming face shield, wala kaming kahit anong proteksyon. Hindi kami tinamaan ng COVID. Walang napahamak po sa amin. Dahil under po kami ng kapangyarihan ng ating pong dakilang Ama. Ganun lang po kasimple. Kung gagawin ng Panginoon na kamangha-mangha ang salot sa iyo at ang salot sa iyong binhi, malaking salot at totoong malaon at kakilakilabot na sakit at totoong malaon. Ito po yung mga sinasabing lang samot-saring may mga Omicron, Voltron, Petron, ewan ko po kung ano lang ginagawa nilang mga pangalan ng sakit.
Diyos ko day. Ginawa na pong bobo yung mga tao. Pasensya na po sa mga sinasabi ko. Pero yung po ay talagang nangyari po sa ating lahat na parang umiral po yung kamangmanga ng lahat ng mga tao na hindi po natin alam. Ginagawa po tayo mga tanga na mga nakakaawa po yung taong bayan. Alam niyo po nangyari, milyon-milyong tao po yung nangapahamak. Sana po ay matuto na po tayo sa mga nangyari sa ating buhay, na kung tayo po ay patuloy at patuloy na susunod sa kanilang mga kagustuhan, patuloy at patuloy po tayong mapapahamak. Kaya nga po ang bilin ni Propeta Jeremias, sa Diyos lamang tayo magtitiwala. Maliwanag po ba? At ito pa po yung sabi niya. Alam niyo naman po kung ano yung ginawa sa atin ng baka masensor po tayo. Yung mga nagpasimuno ng mga bakuna na yan, dinaya po nila yung ating mga puso. Basahin na po natin sinabi ni Propeta Jeremias. Jeremias, Kapitulo 17, talatang 9 hanggang 10. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip, aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanya-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanya-kanyang mga gawain. Kaya po kung tayo po ay magiging smart, vigilant at matalino, wala pong mapapahamak sa atin. At magpasakop lamang po tayo sa kapangyarihan ng ating pong dakilang Ama. Tuloy po natin. At kanyang pararatingin uli sa iyo ang lahat ng mga sakit sa Ehipto na iyong kinatakutan. At kakapit sa iyo, bawat sakit din naman at bawat salot na hindi nasusulat sa aklat ng kautusang ito'y pararating nga sa iyo ng Panginoon hanggang sa ikaw ay maibuwal. Alam niyo po ba yung sinasabing hanggang sa ikaw ay maibuwal, hanggang sa ikaw ay mamatay? Yun po yung pinakamasakit na term doon. Kaya po hindi, alam niyo na. At kayo'y malalabing kaunti sa bilang, pagkatapos na kayo'y maging gaya ng mga bituin sa langit sa karamihan. Sapagkat hindi ninyo dininig ang tinig ng Panginoon ninyong Diyos. Alam niyo po ba ibig sabihin na sapagkat hindi ninyo dininig ang tinig ng Panginoon ninyong Diyos, sapagkat hindi ninyo sinunod ang kanyang mga batas, mga kautusan, at ang kanyang mga utos. Doon po siya nagalit. Tuloy po natin. At mangyayari na kung paano ang Panginoon nagagalak sa inyo na gawin kayong mabuti at paramin kayo, ay gayon magagalak ang Panginoon sa inyo na ipalipol kayo at ibuwal kayo at kayo'y palalayasin sa lupa na inyong pinapasok upang ariin. Hindi po ba napakahirap, napakasakit at napakasaklap na kalalagyan ng mga taong masuwayin sa utos ng ating pong dakilang Ama? Kaya po kung ako po yung inyong tatanungin ko po kayo, bago ako, ano po ba yung nais ninyo? Pagpapala sa pagsunod, pinapangako ng ating pong dakilang Ama? O yung, kapag ikaw ay sumuway, basahin nila po natin yung pangalawang pamagat. Katakot-takot na kay hinatnan kung sumuway. Santambak na parusa, santambak na sumpa, santambak na salot, santambak na dilubyo, ipararating sa iyong lahat yan ng ating dakilang Ama hanggang sa ikaw ay kanyang maibuwal, hanggang sa kayong lahat ay kanyang malipol. Sa totoo lang po, napakabait po ng ating pong dakilang Ama kung tayo po ay magiging masunurin sa lahat ng kanyang mga utos. Ano po yung nais po ba ninyo? Sumunod sa utos o sumuway sa kanyang mga utos? Ngayon po naisaysay ko na ang mangyayari kapag ikaw ay sumunod sa kanyang mga utos at kung ikaw naman ay susuway sa kanyang mga utos, ihanda mo na po ang iyong sarili
sa lahat ng mga sumpa, salot, mga kasakunaan, mga dilubyo. Ganun lang po kasimple. So, ito nga po yung sinasabi po ng pastor. Life is a matter of choice. Nasa atin po yung ikapapahamak po natin. Nasa atin din yung ikabubuti natin. Nasa atin din kung papaano tayo mabubuhay ng tiwasay. Nasa atin din kung papaano tayo magkakaroon ng kapayapaan, katahimikan at kasaganaan. Alam nyo na po kung kailangan po nating maging matalinong lahat. Kaya nga po ang nais ng ating pong dakilang Ama, siya ay naghahanap ng mga tao, ng mga taong tapat at matalino. Ngayon po ay naisaysay ko sa inyo kung bakit ang ating dakilang Ama ay nagagalit, lalong-lalo na po sa ating kapanahunan ngayon, na kung titingnan nyo po, alam ko po na hindi pa kayo nababahala dahil hindi pa kayo nakakaranas na mga dumarating na mga dilubyo at kasakunaan. Paano na lang kung isang araw ay iparamdam sa inyo ng dakilang Ama at ng Panginoon yung kanilang mga galit dahil sa pagsuway natin sa kanilang mga batas at palatuntunan. Kakayanin kaya natin. Alam nyo po, mayroon pong nakabadya na isang malakas na lindol. Nakamensahe po yan. Sana lang po ay ang bawat tao ay hinihiling ko na ang bawat tao ay magdasal tuwing alas 6 ng hapon hanggat maaari po bago kayo matulog. Makipag-usap po kayo sa ating pong dakilang Ama. Isang Ama namin lang po. Isang Ama namin. Isang Ama namin. Dahil hindi po natin kailangan ng napakahabang panalangin. Magmula Bulacan hanggang Maynila na panalangin. Wala pong kabuluhan yung ganyang klaseng panalangin. Dahil bago ka magdasal sa ating dakilang Ama, nais lang niya na ikaw ay makita niya na nakaluhod at tumatawag sa kanya. Dahil ayon kay propeta, ayon po sa kay propeta, ano ba to, yung propeta na yon, Joel, na ang tatawag sa Panginoon ang siyang maliligtas. Napakaliwanag po. At ang sabi naman po ni propeta Amos, hanapin ninyo ang Diyos. Amos 5:4. Hanapin, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon sa sangbahayan ni Israel, hanapin ninyo ko at kayo'y mga bubuhay. Saan po kaya natin hahanapin ang Diyos? Ang Diyos ay tumataan sa mataas at banal na dako. Bakit po mataas at banal na dako? Mataas ang turo, mataas ang aral, mataas ang kaalaman. Dahil ang mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng banal na kasulatan, alam po nila. Dahil nandun po yung tunay na sugo ng Diyos, na siyang naging tagapagturo at naging guro ng kanyang mga nasasakupan. At higit pa po doon, nandun po yung Panginoon, na ang Panginoon, ang kanyang presensya, ang kanyang pagsubaybay, pagpatnubay, nandyan. Bumababa po siya, nangangaral, nanggagamot, at namamahagi ng mga biyaya at kapangyarihan. Ganyan po magmahal ang Panginoong Jesucristo sa kanyang mga tunay na lingkod. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, para maranasan nyo yung mga ganitong pagkakataon, hanapin nyo po yung kaharian ng langit. Panahon na po para mamulat na po kayo sa isang pananampalataya na ginagabayan ng Panginoon at ng ating pong dakilang Ama. Ito po yung aking pong huling mensahe. Galing po ito kay Propeta Isaias. Isaias Kapitulo 1, talatang 16 hanggang 17. Mangaghugas kayo, mangaglinis kayo, alisin ninyo ang kasamaan ng inyong magawa sa harap ng aking mga mata,
Mangaglikat kayo ng paggawa ng kasamaan. Mangatuto kayong magsigawa ng mabuti. Inyong hanapin ang kahatulan. Inyong saklolohan ang napipigati at inyong hatulan ang ulila at ipagsanggalang ninyo ang babaeng bao. Kaya po mga kapatid ko sa pananampalataya, kung tayo po ay magmamasunurin lamang sa mga batas, palatuntunan ng ating pong Panginoon at ng ating dakilang Ama, lahat ng mga sumpa na yan, hindi po yan darating sa atin. Lahat ng mga salot, lahat ng mga dilubyo, lahat ng mga kaparusahan sa buong mundo, ito po yung solusyon sa global climate change na matagal nyo na po pinoproblema. Yung tunay na solusyon sa global warming na sinasabi po ninyo, ngayon po ay naunawaan at naintindihan nyo na po na kung tayo lamang ay magiging masunurin, kita nyo po napakalakas ng tiktik ng butiki. Kung tayo lamang ay magiging masunurin sa mga batas, palatuntunan ng ating dakilang Ama, lahat ng mga kinatatakutan nyo na yan, lahat po yan ay hindi magaganap. Dahil napakalinaw po yung sinasabi ng ating pong Panginoon, ng ating dakilang Ama, pagpapala sa pagsunod. Ipinapangako po niya yan. At ang Diyos kapag nangako, hindi po napapako yan. Iba pong mangako ang Diyos. Lahat ng kanyang ipinapangako ay kanyang tinutupad. May dadagdag po tayo. Ito po yung pinakahuling mensahe po natin. May mga pumapasok po kasi mga mensahe. Ito po ay galing sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, talatang 13. Ito po ay isa sa pinaka-importante na dapat po nating malamang lahat mga kapatid ko sa pananampalataya. Itong mensahe na to ng ating pong kagalang-galang na Haring Solomon ay isa po ito sa makapagpapabago po sa atin, sa ating buhay, na panahon na raw po para ang lahat ng mga tao ay sumunod sa mga batas kautusan ng ating pong dakilang Ama, dahil ito po ang buong katungkulan nating lahat ng mga tao. Ecclesiastes, Kapitulo 12, talatang 13. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa katulad, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. So, ngayon po ay naalaman nyo na po na tayo palang lahat ng mga tao ay nabuhay dito sa sanlibutan upang sumunod at hindi sumuway sa mga batas, palatuntunan ng ating dakilang Ama, dahil ito ang buong katungkulan nating lahat ng mga tao ang sumunod sa kanyang mga utos. At ang isa pa po na dapat nating gawin at napaka-importante, paghari natin ang Panginoon nating Panginoong Jesucristong taga Nazaret. Paghari natin siya sa ating puso, paghari natin siya sa ating isipan, paghari natin siya sa ating mga bibig, ikalat natin ang kanyang ebanghelyo, paghari natin ang Panginoon Jesucristo sa ating buhay, ang Panginoon ng lahat ng Panginoon, hari ng lahat ng mga hari, guro ng sangkatauhan, Jesus ng Nazaret. Magandang hapon po sa inyong lahat. Purihin ang Ama, purihin ang Panginoon, purihin siya sa kanyang makapangyarihang pangalan. Ang lahat ng kapurihan, kapangyarihan at karangalan ay ating itinataas sa ating dakilang Ama. Siya nawa. Maraming salamat po sa inyong lahat.